Iska. I worship my Father. I exalt His name on high. Jehovah, Yahweh, El Shaddai, the righteous Father, the Creator of heaven and earth, for His faithfulness to us. He is good. He is just. He is amazing, awesome Father. He loves us so much. And all that we have here on earth is the Lord's. Kahit tayo, even our bodies, even our souls, we do not own anything in this world. And so we must submit to our Father through Jesus Christ, the only mediator, the only redeemer, the Lamb of God, the sacrificial lamb that was slain for the forgiveness of our iniquities. And He rose from the dead after 3 days. And so we must not be afraid anymore, because Jesus Christ, He is our hope and our future. And Jesus Christ prayed to our Father to send to us the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one guiding us to understand the words of our Father and the teachings of Jesus Christ. And so we must be thankful also to the Holy Spirit for showering us with gifts and fruits every day. So last time, Iska, we read Leviticus chapter 16 and Leviticus chapter 17. In Leviticus chapter 16, it's the Atonement Day. May go-offer si Aaron ng young bull. So pag sinusuot niya yung ephod, yung breastplate, yun yung time na papasok siya sa most holy place. Pero dapat maliligo muna siya bago niya isuot yung mga holy garments, pati yung turban na may holiness to the Lord. So mag-isa lang siya doon, wala siyang kasama doon kasi siya yung high priest, si Aaron. So 2 kids of the goats ang ibibigay or i-offer as a sin offering, at saka isang ram na burnt offering. At nabasa natin dito, Iska, sa Leviticus chapter 16, na naghihingi ng atonement din si Aaron for himself and for his house and for the children of Israel. Ibig sabihin, kahit na high priest siya, kailangan niyang humingi ng kapatawaran kay Almighty Father. Dahil si Aaron, makasalanan din siya, tao siya gaya natin. Iba si Jesus Christ, ang ating high priest. Dahil si Jesus Christ, nagkatawang tao siya, pero never siyang nagkasala. He's victorious. Kaisa-isang tao na hindi nagkasala, si Jesus Christ. And that's the reason why the Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. Son of man, Son of God. So, tao si Jesus Christ, and He is also God. Bakit natin nasabi na tao si Jesus Christ? Dahil yung Holy Spirit, yung fertilized egg, nilagay sa womb ni Mary. So meron siyang
flesh and blood. Kaya tao si Jesus. And also, He is God. Bakit natin nasabi na He is God? Because yung Holy Spirit ang naglagay ng fertilized egg sa womb ni Mary. Kaya, Son of Man, Son of God. Kaya siya may flesh and blood. Nasasaktan din yung body ni Jesus. Nasusugatan din siya. Dumudugo yung mga sugat niya. At namatay siya. But then after 3 days, nabuhay siya. Kaya ngayon tayo, hindi na tayo matatakot dahil buhay si Jesus Christ. Pero itong si Aaron, kailangan niyang humingi ng kapatawaran. Kaya nag-offer siya ng bull as a sin offering. At nagka-cast siya ng lots for the 2 goats using the Urim and Thummim. So alin sa 2 goats na yon ang magiging scapegoat? At alin ang magiging offering para kay Almighty Father? Urim and Thummim. Pag binabanggit sa Bible na nag-cast lots, si Joshua, no? Yung high priest, nung time ni Joshua, meron ding high priest, pati yung time ng mga kings, ng King of Judah, meron din silang Urim and Thummim, yung mga high priest doon. Dahil meron silang ephod. So yung ephod na yon, namamana nila, no? Namana, unang nagsuot ay si Aaron. So, merong scapegoat. So, scapegoat, doon ipinapasa lahat ng kasalanan ng tao at ipakakawalan sa wilderness. Yung isa namang goat, papatayin. Yung blood, kailangan i-sprinkle sa... Saan nga ba ini-sprinkle yung blood ng isang goat? Doon sa mercy seat. Sa Ark of the Testimony. Tapos, meron pa na sweet incense para mabango. Natatanggal yung lansa ng dugo dahil sa sweet incense na utos ni Almighty Father na ang ratio ay 1:1:1 dahil ang mga ingredients, sweet spices, stacte, onycha, galbanum, and pure frankincense, no? Equal amounts. Alam mo, isang bote ng frankincense, isang bote ng sweet spices, isang bote ng stacte, isang bote ng onycha, at isang bote ng galbanum or galbanum. Sprinkle yung blood ng isang goat 7 times doon sa mercy seat. Yung mercy seat, yun nandoon yung 2 cherubim. And then underneath the mercy seat, nandun yung parang box, no? Yung Ark of the Covenant, nandun sa loob ng Ark of the Covenant, yung 2 tablets na may 10 commandments. And then nadagdagan yon. After nun, idinagdag yung mana. After idagdag ng mana, idinagdag din doon yung staff ni Aaron na kahit na dried na yung staff ni Aaron na mulaklak. So wala pa nung time na to na dahil hindi pa natin nababasa sa ibang chapter yon idinagdag. Dahil hindi pa dito. Para mapatawad sa kasalanan ang mga children of Israel. So yung nagpapakawala ng goat, no, dapat malinis din siya. Pag pinakawalan niya, pagbalik niya dapat maligo siya. Tapos yung nag-offer ng burnt sacrifice, maliligo din dapat.
nagpapalit ng damit. Paglabas ni Aaron, magpapalit din siya dapat ng damit dahil yung holy garment para lang yun sa most holy place. At meron silang statute, 7th month on the 10th day of the month. Yun ay ang prayer and fasting na ipinagutos ni Almighty Father every year. Kaya yung mga Hebrew ngayon or mga Jew ngayon, meron silang Yom Kippur, fasting day nila. So, ngayong year, sa September 21. So tayo, hindi na natin pa ang kailangan antayin na mag-September 21, araw-araw hingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father through Jesus Christ. Dahil sa Jesus Christ, yung blood niya, powerful. It will never lose its power. Nung time na to, sa Old Covenant, kailangan patay ka ng patay ng hayop, no? Pero nung si Jesus Christ na, siya na yung offering, siya na yung high priest, siya na yung redeemer, siya na yung burnt offering, siya na lahat. So dito naman sa Leviticus chapter 17, yung sanctity of the blood. Kasi, ang nakalagay dito sa Leviticus chapter 17, yung blood, yun ay buhay. Pag walang blood ng tao, patay na yon. Umiikot yung blood sa buong katawan. Ang galing ni Almighty Father na pagkakagawa niya sa atin, di ba? Iska? Paano nangyayari yun na umiikot yung blood? O may explanation ng science, pero paano? Saan nagmula? Hindi ma-explain. Dahil si Almighty Father, He's powerful. And up to now, gumagawa si Almighty Father ng miracle sa buhay natin. So, nakalagay dito na hindi pwedeng magpatay ng animals tapos i-offer sa ibang gods or i-offer sa false gods. At yung dugo na pag nagpapatay sila ng animals, i-report nila dahil hindi pwedeng pakalat-kalat lang yung dugo. Dahil madumi. Hindi na sila pwede rin mag-offer ng sacrifice sa mga demons gaya ni Pan or kamukha ni Peter Pan, no, having a form of a goat or satyr. At yung time na to, hindi rin pwedeng kumain ng blood yung mga tao. Dahil iniiwas ni Almighty Father ang mga tao sa kadumihan, sa sakit. Dahil yung blood, no, pag kinain mo yun, may mga bakterya pa rin yun. Kailangan lutong-luto yun kung marunong kayo magdiduguan. Kasi matagal mamatay yung bakterya nun. For the life of the flesh is in the blood. Kaya nga diba si Jesus Christ, yung blood niya is powerful. Dahil nasa blood niya, yung buhay natin nakasalalay. Yung offering ng kanyang blood. For the forgiveness ng kasalanan natin. Kaya nga diba sabi niyo, this ni Jesus Christ, this is my body. Take it and eat it. This is my blood. Drink from it. Ganon. Hindi literal na
kakainin yung body ni Jesus, hindi literal na naiinumin yung blood. Ibig sabihin nun, yung kalinisan ni Jesus Christ, ilalagay natin sa ating puso at isipan, sa buong pagkatao natin. Symbolically speaking yon, metaphor yon. Ha? Hindi lang dahil sa salita, kundi pati sa gawa, gagayahin natin si Jesus Christ. Ipapamuhay natin kung paano nabuhay si Jesus Christ dito sa mundo. Yun ang ibig sabihin. Na kung paano siya nabuhay dito sa mundo, ganon din tayo dapat. Siya ang ating example. Hindi prophet si Jesus Christ. Redeemer siya. Hindi lang siya prophet. Kaya lang siya nasabi na prophet dahil alam niya ang mga mysteries of this world. Pero hindi lang siya prophet. He is also the Redeemer, the Savior, the Messiah, the coming King. Our friend. Sometimes nag-aantay tayo, no, ng mga tao na sasalo sa atin or natutulong sa atin. Walang darating. Sino ang tutulong sa atin? Magpapray tayo kay Jesus Christ. We will use His name para makalapit tayo kay Almighty Father. And our Father will help us because of Jesus Christ's precious blood. Walang ibang tutulong sa atin. We owe it all to our Father through Jesus Christ. So kung may mga tao man na tumutulong sa iyo, hindi yun dahil sa yung taong yun ay mabait. O dahil sa mayaman siya kaya kanya tinutulungan nang walang kapalit. Kundi kaya kanya tinutulungan dahil si Almighty Father ang nag-uutos sa kanya, although hindi siya aware na si Almighty Father ang nag-uutos sa kanya. Tsaka kung may mga kung may mag-hunt or huhuli ng mga animals or birds na kakainin, dapat itatapon niya yung dugo at tatakban ng lupa. Dahil nga madumi yung dugo. For it is the life of all flesh, its blood sustains its life. Yung sa atin, sino nagsusustain sa atin? Yung blood ni Jesus Christ. So dito na yung mga nakakakain ng double dead na namatay naturally na yung animals. So kaya kinagat ng animals. Unclean yung mga tao na yon. No? Kino-consider na unclean kaya dapat kailangan nilang maligo dahil madumi yung nakain nila. At pag madumi yung nakain nila, may tendency na magkasakit sila. Pag nagkasakit sila, may tendency rin na makahawa sila ng ibang mga tao. Iniiwasan yung Almighty Father yung na magkasakit ang kanyang mga anak. Pero matitigas ang ulo ng mga tao. At si Almighty Father gusto niya lagi malinis ang kanyang mga anak. No? But if He does not wash them or bathe His body, then He shall bear His iniquity. Gusto niya Almighty Father maging malinis ang mga anak niya dahil siya ay kawangis natin. He created us in His image and likeness. Kaya ugali dapat ni Almighty Father tayo through Jesus Christ. Dito na tayo ngayon Iska sa Leviticus chapter 18. Then the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the children of Israel and say to them, I am the Lord your God. According to the things, or according to the doings of all the land of Egypt, where you dwelt, you shall not do." Huwag niyong gagayahin kung ano man ang natutunan ninyo sa Egypt. Sabi ni Almighty Father.
pinasasabi niya kay Moses sa mga tao. Excuse. According to the doings of the land of Canaan. Egypt, Canaan, no? Kadumihan. Huwag nyo rin gagayahin yung mga ginagawa ng mga tao sa land of Canaan. Where I am bringing you, you shall not do. Kung saan ko kayo dadalhin, may mga tao doon, may mga tradition sila na ginagawa, huwag nyo silang gagayahin. Nor shall you walk in their ordinances or statutes. Kung meron man silang law or mga culture and tradition, huwag ninyo silang gagayahin. Sabi ni Almighty Father. Dahil barbaric, no? Aside from barbaric, low morality ng mga tao na yon. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Walang kinatatakutan. Ang gawain ay wickedness, unlawful. Verse 4, you shall observe my judgments and keep my ordinances to walk in them. I am the Lord your God, sabi ni Almighty Father. Sundin ang kanyang mga ipinag-uutos, sabi ni Almighty Father, dahil ako ang inyong Diyos. Ako nag-create sa inyo. Ako nag-save sa inyo sa Egypt. Hindi na kayo slave. Dahil powerful ako, yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. And He is really powerful. Verse 5, you shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man does, he shall live by them. I am the Lord. Sundin lahat ng mga pinag-uutos ko yung judgments ko. Dahil ako ang Lord. Ako ang Diyos, sabi ni Almighty Father. Mamumuhay kayo ng nasa tama. Verse 6, none of you shall approach anyone who is near of kin to him to uncover his nakedness. I am the Lord. So ngayon, may bago ng law, no? Nung time ni Abraham, Isaac, and Jacob, wala pang law na to, na sa Book of Genesis. Wala pang law nung si Adam and Eve, no? Alam naman natin na si Adam and Eve, meron silang anak na si Cain. Sino ang naging asawa ni Cain? Siyempre, ang naging asawa ni Cain, galing lang sila sa dalawang tao kay Adam and Eve. So, ang naging asawa ni Cain, kapatid din niya na babae. Then, marami silang anak, si Adam and Eve. Si Seth naman, ang naging asawa naman niya, kapatid din niya. No? Kaya itong si Abraham, ang asawa niya, half-sister niya. Si Isaac, kamag-anak din niya, no? Si Rebecca, kamag-anak ng nanay niya. Ngayon, itong si Jacob naman, or si Israel, kamag-anak pa rin, no? Yung napangasawa, itong si Leah, tsaka si Rachel. Ngayon, may pinag-utos ng bago si Almighty Father since marami ng mga tao. Napadami na ni Almighty Father. Kaya may law na binigay si Almighty Father para sa mga tao na dapat nilang sundin. At ito ay para sa ikabubuti natin. Kaya, none of you shall approach anyone who is near of kin to him. Hindi pwede na makitabi ka sa iyong kamag-anak or related sa iyo. Kahit hindi mo kadugo, hindi mo pwedeng tabihan kung related sa iyo. Maliban lang kung asawa mo. Pero kung related sa iyo, hindi pwede. Kahit hindi mo kadugo. Tsaka nga pala, no, yung sakit na herpes simplex, lumalabas yun, nagmamanifest yun sa katawan. Nahahawa ka, may mga bagay kang nahahawakan, gano'n, na nahinawakan ng may herpes, no? So nahawa na ikaw.
Kasi bukol-bukol yun eh. Yung pamangkin kasi, yung pinsan kasi ng anak ko, nagkaroon siya ng sugat dito, bukol-bukol na parang tubig-tubig. So nagpa-check up siya, herpes. Eh bata pa yun. Bata pa yun eh. So nagkaroon siya nagtataka kami, nag-computer siya sa labas, computer shop. Sa computer shop, maraming humahawak ng mouse at saka ng keyboard. Nagko-computer na naglalaro. Meron silang group yun na laro. Hindi natin alam kung sino dun sa mga lalaki na naglalaro doon ang merong herpes. Pero nahawa siya doon sa lugar na yon. Then yun lang ang ginagawa niya kasi hindi naman lumalabas ng bahay yun. Doon lang siya nahawa. Ngayon pag nagka-herpes ka na, forever na yon. Gagaling man, pero meron ka na sa dugo mo na herpes. Gaya nga na nabanggit ko, meron ng 2 tao na kwento sa akin na nawala na, ang sakit ay HIV positive, humina ang resistensya. Maraming may sakit ngayon na gano'n. Sexually transmitted disease. Paiba-iba ng partner. Warning na sa mga tao. Hindi nakikinig ang mga tao. Kahit pa magsuot ka ng kung ano naman protection, no? Hindi tayo sure. Kaya kung ano-ano sakit-sakit ng mga lalaki, prostate, mga babae, sakit sa uterus, it's a plague, punishment of the Almighty Father. Dahil matigas ang ulo ng mga tao. Mas inuuna nilang tao ang kanilang flesh kaysa sa sundin na pinagutos ni Almighty Father. Our Father, He is clean and so we must be clean. Paano tayo magiging clean? Through Jesus Christ. Napakahirap gawin, but we will be victorious dahil kasama natin ang Holy Spirit. Tutulungan tayo ng Holy Spirit. And Jesus is the one who's giving us strength also. So yung near of kin, ha? Naiintindihan niyo ba yung near of kin? Naiintindihan mo yung near of kin? Kadugo mo man o hindi, pero related kayo, ha? I am the Lord. The nakedness of your father or the nakedness of your mother you shall not uncover. She is your mother, you shall not uncover her nakedness. Hindi mo pwedeng tabihan ng mga nanay mo or tatay mo. Alam niyo naman yung ibig sabihin ng hindi pwedeng tabihan ang nanay at tatay in malicious way, no? Ang daming news ngayon na napapanood ko, kawawa naman. All over the world, no? Mga bata, mamolestya, babae at lalaki. Verse 8. The nakedness of your father's wife, you shall not uncover. It is your father's nakedness. Kahit na stepmother mo, hindi mo pwedeng tabihan. Hindi mo man kadugo yung stepmother mo, hindi mo pwedeng tabihan yun. The nakedness of your sister, the daughter of your father, or the daughter of your mother, whether born at home or elsewhere, their nakedness you shall not uncover. Half brother or half sister mo, step sister mo, or step brother mo, step son, step daughter, step nephew, step niece, ha?
Dahil magkakapamilya kayo. Ha? Respetuhan. Kahit nga 'di ba sa trabaho, hindi pwede yung magkatrabaho, yung magkarelasyon. Kasi nga nasisira yung trabaho. So pag may mag-asawa minsan sa trabaho, nahihiwalay sila ng department or hiwalay sila ng branch. Ito pa kaya na parang pamilya mo na rin kahit hindi mo kadugo. Pinagnanasaan mo. Pinag-aaway-away mo. Step families or blended families kahit na hindi mo kadugo. Pero you cohabit with them. Doon ka nakatira, pamilya na kayo kahit hindi mo kadugo. Naiintindihan nyo ba? Kaedad pa ng anak mo, irespeto mo naman. Kahit na yung tatay na lang irespeto mo dahil doon ka nakatira sa kanila. Doon ka kumakain. Or minsan, doon ka nagtrabaho, no? Trabahante ka nila. Irespeto mo naman yung may-ari ng bahay. Yun ang ibig sabihin dito. Pero kaya nagkakaroon ng ganun na mga nangyayari na sa isang bahay nagkakaroon ng relasyon na kahit na magkakapamilya, nagkakarelasyon, turing mo ng parang tunay na pamangkin kahit hindi mo kadugo. Bakit na ganun? Kasi mahina yung head ng family. Ginagaya, hawa-hawa sa kasalanan. Ginagaya. Ay, gano'n naman ang ginawa ng tatay niya eh. Ganito na rin ang gawin ko sa anak niya. Ay, ganito naman ang ginagawa nung nanay niya eh. Ganito na rin ang gawin ko sa anak, kung sino man dito sa mga anak niya, ang ko. Tapos minsan pinagsasabong lahat ng magkakapatid na babae, matataba, no? Ay, matataba. Pinag-aaway. Feeling niya siya yung gift sa mga babae. At nasusulsulan naman siya ng kanyang kapatid na babae. Sige, okay lang yan. Total, hindi naman natin kadugo yan eh. Puro kadumihan. Makita ko kung paano nangyari. The nakedness of your sister, the daughter of your father, or the daughter of your mother, whether born at home, or elsewhere, kahit sa ibang lugar lumaki. Their nakedness, you shall not uncover. Hindi mo pwedeng tabihan. Hindi ka pwedeng maging intimate. The nakedness of your sons' daughter, apo. Or your daughter's daughter. Their nakedness you shall not uncover, for theirs is your own nakedness. Ang daming news ngayon. Puro ganito ang nangyayari. May mga nangyayaring ganito. Immorality. Binabastos ang mga bata.
ginugroom. The nakedness of your fathers, his wives, his daughter, stepdaughter, half-sister, begotten by your father. She is your sister. You shall not uncover her nakedness. So ngayon may law ng ganito. Nung una walang law. Kaya si Abraham, ang asawa niya, half-sister niya, si Sarah. Wala pa kasing law na binibigay si Almighty Father sa Book of Genesis. Ngayon dito sa Leviticus, sa Kana, nagbigay si Almighty Father ng law. You shall not uncover the nakedness of your father's sister. She is near of kin to your father, aunt mo or uncle mo. Step aunt mo or step uncle mo. Step families or blended families. Kasi family na kayo. Ha? Nagkaroon na ng union. They are still familial. Kahit hindi mo kadugo, stepfather, stepmother, stepdaughter, step-niece, step-nephew, step-uncle, step-aunt. Related na kayo dahil they are still familial. Shared households. Meron ng legal consideration, hindi dyan naiintindihan yon. You shall not uncover the nakedness of your mother's sister, for she is near of kin to your mother. Aunt mo, no? Or uncle mo. Kahit pa step-aunt or step-uncle mo, step-niece or step-nephew. You shall not uncover the nakedness of your father's brother, uncle, no? You shall not approach his wife, she is your aunt. You shall not uncover the nakedness of your daughter-in-law. Hindi mo man kadugo, yung daughter-in-law mo na yon. She is your son's wife. You shall not uncover her nakedness. Pero may nangyaring ganito, di ba? Hindi kasalanan ni ano to. Niloko kasi si Judah ni Tamar. Dahil hindi niya binigay yung anak niya na si Onan kay Tamar. So, ang ginawa ni Tamar, tinabihan niya yung kanyang father-in-law. Ngayon, sa Book of Genesis yon, hindi pa naibibigay ang law. Dito lang naibigay sa Book of Leviticus. Nung time na ni Moses. Verse 16. You shall not uncover the nakedness of your brother's wife. It is your brother's nakedness, hipag o bayaw. Hindi pwede. Meron akong nalaman, ano? Yung babae, step-niece niya, nabuntisan niya. Step-niece niya yon. Yung step-niece niya, may nanay yon. Gusto rin tabihan niya yung nanay ng step-niece niya, na dating asawa ng kanyang, yung na dating asawa ng brother-in-law niya. Ba't ganon? Addiction na yon sa sex. Ha? Feeling pogi. Ba't ganon? May mga ganong klaseng tao, hindi niya ako makapaniwala eh. Noong una, may ganon ba? Hindi kaya ng utak ko. Hindi kaya. May ganon pala. Verse 17, you should not uncover the nakedness of a woman and her daughter. Hindi pwede mag-ina, tutuhugin mo. Nor shall you take her son's daughter. Yung apo, tatabihan mo, huwag ganon. Ay, hindi pwede kay Almighty Father yun. Lagot yung kay Almighty Father. Or her daughter's daughter, to uncover her nakedness. Kasi nga, kahit hindi niya ka mag-anak, hindi ka dugo, hindi pwede. Ha? They are near of kin to her. It is wickedness.
Hindi mo kadugo pero near of kin tinabihan mo near of kin. Hindi pwede, kadumihan. Magkapatid, anak ng babae o lalaki. Kasi family yun Wala ka na bang ibang makuhang iba? feeling mo kaya, pwede to, pwede. Lahat na lang ng akala mo. Sakit na yan. May sakit. Or her daughter's daughter to uncover her nakedness. They are near of kin to her. It is wickedness. Nor shall you take a woman as a rival to her sister. Magkapatid na babae, pinag-aawa. Gusto mo mag-away sila para sa'yo. Nakita ko yan. Pinag-aaway mo yung magkapatid para pag-awayan ka. Competition, gusto mo ng pinagko-compete mo yung magkapatid. Sige nga, parang gwapo-gwapo ko nagko-compete yung magkapatid para sa kagwapuhan ko. To uncover her nakedness while the other is alive. Buhay pa, Gusto mo pagkaguluhan ka ng mga magkakapatid na matataba, sige, payat na lang. Kahit payat, gusto mo pagkaguluhan ka? Verse 19, also you shall not approach a woman to uncover her nakedness as long as she is in her customary impurity. Pag may monthly period, hindi mo dapat tabihan. Moreover, you shall not lie carnally with your neighbor's wife to defile yourself with her. Sino ba yung neighbor's wife mo? May kaibigan ka, lalaki, tinabihan mo yung asawa. Hindi, gusto naman ng babae. Kahit na gusto ng babae, ba't hindi ka umiwas? May sakit ka na nun, That's demonic. Hindi mo na kayang pigilan ng sarili mo. And you shall not let any of your descendants pass through the fire to Molech, nor shall you profane the name of your God. I am the Lord. So, ang pinag-uusapan dito, it's sexual immorality, Yung tabi ka ng tabi sa kahit na sino, kahit saan, kahit kailan, kahit ano ang edad, kahit ano ang gender, tabi ka na lang ng tabi. Gusto mo ng lust of the flesh yun Kamag-anak mo, or next of kin ng kamag-anak mo, or familial sa'yo, related sa'yo, kahit hindi mo kadugo, gusto mo tabihan mo. Makakita ka lang ng tabi agad. Ang sabi ni Almighty Father, you shall not let any of your descendants pass through the fire to Molech, nor shall you profane the name of your God. I am the Lord. Ano ibig sabihin ng pass through the fire to Molech? Alam naman natin na si Molech, sa kanya, ino-offer yung mga babies. So, pinag-usapan dito, sexual immorality, binanggit si Molech. Ano ibig sabihin ito? You shall not let any of your descendants pass through the fire to Molech. Abortion. Hindi pwede ang abortion kay Almighty Father. Not let any of your descendants, mga anak mo, na kabuntis ka, ngayon anong gagawin mo? Pass through the fire to Molech? Ipapa-abort. Yung mga abortion ngayon, ini-incinerate nila yung mga babies na ina-abort nila, tapos ini-incinerate nila. That's pass through the fire to Molech. That's demonic. Abortion. Huwag yung sasabihin, my body, my choice. Hindi yun. Hindi mo body yan. Body natin, hiram lang natin.
Kasi paano mo masasabing body mo yan? Kilala mo ba ang body mo? Ha? Alam mo kung anong sakit ng body mo? Alam mo kung paano nag-circulate ang mga dugo? Kasi kung talagang iyo yung body na yun, alam mo yung kung kailan ka magkakasakit, alam mo kung kailan ka gagaling, ha? Kung talagang sa'yo yan. Hindi, si body natin, hindi atin ito, hiniram lang natin. Nor shall you profane the name of your God. I am the Lord. Verse 22. You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Ano ito? Tumatabi ka na sa kaibigan mo na lalaki, tinatabihan mo pa yung asawa niya na babae, tinatabihan mo pa yung mga next of kin mo, tinatabihan mo pa yung stepniece mo, pinagko-compete mo pa yung mga magkakapatid, gumagawa ka ng gulo sa bahay, wala kang respeto. Tapos ano pang ginagawa mo? Kunyari, babae ka, pero lalaki ka. Umaakto kang babae, tapos ang partner mo, lalaki. Lalaki ka, tapos umaakto kang babae, dahil ang partner mo, lalaki. Paano bang explanation yun? Alphabet gender. You shall not lie with a male as with a woman. Lalaki ka. Ha? Hindi ka pwedeng maging babae kung lalaki ka. At ang ginagawa mo, kunyari, babae, ikaw sa isang relasyon, kunyari, ikaw yung babae, tapos ang kapartner mo, lalaki, pareho kayong lalaki, pero ikaw, yung umaakto na babae. Naintindihan ba? It is an abomination. Nakalagay rin ito sa Romans chapter 1. Hindi nagbabago si Almighty Father sa kanyang stand sa mga bagay na ganito. Ano lang ang nabago? Yung covenant. Yung kontrata, madali na tayong makalapit kay Almighty Father because of Jesus Christ. Yun ang nabago. At yung mga pagkain pwede na natin kainin because we have a hope in the future because of Jesus Christ. Itong mga tungkol sa kasalanan, hindi ito nababago. Ito pa rin to, pinagbabawal yung Almighty Father. Simula noon hanggang ngayon. Nor shall you mate with any animal, bestiality, pati animal, pinapatulan mo na, to defile yourself with it, nor shall any woman stand before an animal to mate with it. It is perversion. Bestiality. Sasabihin niyo, ang bastos naman, ba't may mga binaganyan? Nakalagay sa Bible to. Sasabihin niyo ang bastos, pero ginagawa ninyo. Ha? Ginagawa ng tao. Pero pag naririnig nyo, parinig nyo bastos, pero ginagawa ninyo, hypocrisy. Meron ako nakita, no, yung sa internet, ang tinabihan niya, yung baboy. Tapos sa ibang country, ang tinatabi nila goat or cow. Ba't ganon? It's perversion. Bestiality yan. Bakit ayaw ni Almighty Father? Hindi pwede. Bakit? Ibinababa mo yung sarili mo. Dahil tayo, we were created in God's image and likeness. Verse 24, do not defile yourselves with any of these things. For by all these the nations are defiled, which I am casting out before you. Dumumi na ang mundo. Dahil sa kadumihan natin. Kung sino-sino. Kung ano-ano mga lustful desires ang naiisip ng mga tao. For the land is defiled, madumi. Therefore, I visit the punishment of its iniquity upon it, and the land vomits out its inhabitants. Kaya, yung lupa, isinusuka na ang mga tao. Ibig sabihin na isinusuka, namamatay ang mga tao, pinapunish ni Almighty Father. Dahil madumi ang lupa. Madumi ang earth dahil sa kasalanan natin.
You shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations. Huwag gumawa ng mga kadumihan. Either any of your own nation or any stranger who dwells among you, kayo mismo, or kahit na yung mga hindi ninyo kasali, kahit na mga foreigners, hindi dapat. Kasi kung may mga foreigners gumawa nun, gagayahin nyo rin. Yun ang ibig sabihin ng Almighty Father. Hindi kayo pwedeng gumawa, may gagaya sa'yo ng iba. Hawa-hawa ang kasalanan. Verse 27, for all these abominations the men of the land have done who were before you, and thus the land is defiled. Meron ng mga tao ang gumawa ng mga ganyang mga kadumihan, kaya ang lupa ay madumi na, makasalanan, mas lalo na ngayon. Napakadali na, sa internet lang. Lagot tayo kay Almighty Father. Lest the land vomit you out also when you defile it. Kayo rin. Isusuka kayo. Binabasa lang natin, nakakasuka na, di ba? Di ba kayo nasusuka? Ngayon, pati yung lupain, kung saan tayo nakatira, hindi matanggap dahil nga napakadumi. Hindi matanggap ni Almighty Father. Hindi ko rin kaya sa utak ko. As it vomited out the nations that were before you. For whoever commits any of these abominations, the persons who commit them shall be cut off from among their people or to be put to death. Kaparusahan ay kamatayan yung mga gumagawa ng mga ganitong bagay. Para hindi pa marisan. Therefore, you shall keep my ordinance or charge, so that you do not commit any of these abominable customs which were committed before you, and that you do not defile yourselves by them. I am the Lord your God. So ito ay mga kasalanan na up to now, ginagawa ng tao at hindi pwede kay Almighty Father. Pero, mapapatawad na tayo sa ating mga kasalanan because of Jesus Christ. Ang kapalit ay kamatayan kung hindi tayo hihingi ng kapatawaran. Pag kamatayan, ano yon? Sa impyerno punta. Dahil nangahawa tayo ng kadumihan dito sa mundo. Yung mga bata, nakikita nila, or yung mga bata na experience nila. Ngayon sa pagtanda, sila na ngayon ang nang-aabuso. Ngayon yung mga inabuso na naman nila ng mga bata, yun naman ang nag-aabuso. It's a cycle. Napapansin ba ninyo? Napapansin ko kasi, no? Yung mga lalaki na dati meron silang mga matatanda na pinatulan na mga babae or lalaki na pinatulan nila matanda. Ngayon ang pagtanda nila, ang pinapatulan nila bata na. Bakit? Nagsawa na sila sa matanda. Bata na. Yung mga bata naman ngayon na pinatulan nila, sa pagtanda naman nila, ang papatulan naman ng mga batang yon na pagtanda nila, mga bata naman, cycle. And then also yung mga namomolestya ng mga bata na hindi nahi-heal. Sila na ngayon ang namomolestya ng mga bata. Hinahawaan nila ng kadumihan ng mga bata kasi hindi sila nahi-heal. Yung mga lalaki at babae naman na ang daming pinapatulan ng mga kusino-sino, iba-iba ng partner. Pinag-aaway pa yung mga babae. May mga babae ako dyan, pag-aaway-awayin ko sila.
Yung ganong klaseng lalaki, may insecurity yon. Yung ganong klaseng babae na gusto mag-away-away sa kanya yung mga lalaki, may insecurity yon. Mga sira ang buhay ng mga tao na yun, may kulang sa kanila. Sino ang kulang sa kanila? Si Jesus Christ. Pero hindi nila nakikita dahil ang inuuna nila ay ang kanilang sarili. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. May isang lugar, no? Dati mga bata doon, mga inosente. Dumating ang panahon, yung mga bata ngayon na nandun, pumapatol na sa may mga asawa, ang matatanda, para lang sa pera. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Dahil nakikita sa internet, uy, ang yaman nun, gusto ko maging mayaman din. Paano ako magkakapera? Papatol ako ngayon sa may pera kahit may asawa. Ayun. Kasalanan, adultery, fornication. Nagkakandahawa-hawa na ang mga tao. Nakikita ang ginagawa. Kailan tayo magbabago? Hindi pa huli ang lahat. Lumapit tayo kay Almighty Father through Jesus Christ. Hindi mawawala ang poor people dito sa mundo. So kahit na poor tayo, kung nasa sa atin si Jesus Christ, tingin sa atin ni Almighty Father, mayaman tayo. Dahil tayo ang mag-i-inherit ng kanyang kaharian. And Jesus wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. Kaya tigilan nyo na yung papalit-palit ng partner. Magkakasakit kayo. Ang daming sakit. Kahit yung tuberculosis. Ha? Hindi, malinis yung yung tiyatabihan ko, malinis. Hindi tayo sure. May mga bagay na asymptomatic, gaya nga ng herpes. Hindi mo kita sa, gumaling na kasi pero inside the body, nandun pa rin yung virus ng herpes. Ulitin ko, yung HIV, hindi mo makikita sa panlabas na anyo. Magugulat ka na lang, ba't ka nanghihina? Pag check up ng doktor, meron ka, positive ka for HIV. Gusto mo ba yun? Tapos mga hawakan ng ibang tao. Paikot-ikot lang. Ang sakit. Dahil tayo ay makasalanan. Kailangan natin si Jesus Christ ang makakapag-fill lang ng void sa heart natin. Kaya ginagawa ng mga tao, yun na, papatod ako sa ganyan, ito may magkakagusto sa akin. Kaya ginagawa ng mga tao yun kasi may void sa kanilang heart. Ang makakapag-complete lang sa atin yung tatay natin. At makakalapit tayo sa tatay natin through Jesus Christ. Nagpasalamat tayo sa tatay natin. Meron tayong Savior na binigay niya para sa atin. Mapapatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Thank you, and God loves us all so much.